At ngayon nga po ay ang buwan ng Hunyo, the month of June. It's a very beautiful time na makita natin ang buwan ng Hunyo na ito ay napakadami rin ina-appreciate natin dapat. At sa katotohanan, ang ilan nga ng mga internationally recognized na mga activities o days sa month ng June ay naroon na rin yung tinatawag na World Environment Day. Ito yung June 5. At tayo bilang mga Pilipino ay sinelebrate rin natin ang ating kalayaan noong June 12. At ngayon nga po, ngayong linggo na ito, may tatawag na Father's Day. Not only that, the month of June is a popular month for weddings. Marami pong pinipili yung June para sa kanilang pagpapakasal. Marami nga rin pong kinakasal sa buwan na ito. And as a natural extension to marriage, ang kasunod po ng marriage, syempre ang pagpapamilya. June got its name from Juno, the Roman goddess of marriage and childbirth. So ito po yung background ng kung saan nakuha natin yung month ng June. But however, what once was is no longer today. Hindi na po ganun ang mundo natin ngayon. Hindi na po mga bagay na mga magaganda, mga bagay na patungkol sa pagmamahalan, celebrating love and family and marriage and childbirth at independence. Hindi na rin po yan ang mga bagay na totoo ngayon sapagkat ang buwan na ito is now widely celebrated as the Pride Month. May buong buwan para po sa Pride. This is no mere accident as we live in a time where shameful or mga things na shameful is exalted, celebrated, and even glorified. Mga bagay na nakakahiya. Sila na ngayon o mga ito na dinadakila, tinataas at pinagdidiwang at niluluwalhati. Ganito na ang mundo natin ngayon. Baliktad na nga mga bagay na nakakahiya, ito na ngayon yung tinataas. At yung mga bagay na maluwalhati, ito na ngayon yung kinakahiya. When the Word of God is even more applicable to a world that is continuously embracing pride. Best described by the Word of God as an adulterous and sinful generation. Kaya ito nga rin dapat ay panahon para sa mga mananampalataya na tayo tumindig, na tayo tumayo na may katapangan at sa ating conviction at ipahayag natin ang kahatulan na paparating. Not to glory in shame, but not to be ashamed of the glory of God. Dito tumitindig ang mga mananampalataya. Pinapahayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos at kinahihiya natin ang mga bagay ng kasalanan. Samahan niyo po ako at buksan natin ang mga Biblia sa ating teksto na gagamitin sa umagang ito. Buksan niyo po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos sa Kabanata 8, talatang 34 hanggang 38. Mark chapter 8, verse 34 to 38. And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father and with the holy angels." Ito po yung teksto natin sa umaga ito at samahan niyo po muna ako at tayo po ay humingi muli ng biyaya mula sa itaas. Tayo po manalangin. Aming dakilang Diyos, kagaya po ng aming inawit kanina, for your mercies I endure, ever faithful and ever sure. Kami ngayon ay nagsusumamo muli sa inyo pong trono, humihingi na inyo pong habag at biyaya sa amin sapagkat kayo'y tapat na Diyos at pinagkakaloob ninyo ito ng sa may kasapatan sa bawat isa. Ang dalangin namin ngayon na ang biyaya na ito ay maihanda kami sa pagharap na sa inyo pong salita at ang inyo pong presensya ay tunay na maranasan at kami nga'y kumakapit sa inyo pong pangako na ang inyo pong salita ay ina-accomplish nito ang intended purpose. At nawa Panginoon, sa kalagitnaan namin ay kayo lamang po matanghal at ang inyo pong salita ay siyang talagang humarap sa amin at tanungin
ang aming estado ng kaluluwa. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ebanghelyo ayon kay Marcos ay masabi nga natin na ito yung pinakamaiksi sa apat na ebanghelyo. Between Matthew, Mark, Luke, and John, ang Mark ang pinakamaiksi. At it would open and close abruptly. At makikita rin natin na parang nagmamadali parati si Mark, na kaya nga madalas nagagamit and then. Immediately. So parang nagmamadali si Mark sa kanyang pagsulat at mga kaganapan sa buhay ni Jesus. This is due to Mark's focus on actions, yung mga action words, mga pandiwa, mga salitang kilos. Doon nakatuon si Marcos. And he uses short, active words and quickly introduces another event. Kaya napakabilis ng mga transitions sa pagitan ng mga kaganapan. Mark wrote this way such that the attentive listener, yung mga nakikinig, yung mga nagbabasa, at yung mga nakatuon ang kanilang mga diwa sa kanyang ebanghelyo will be led to confess along with the first disciples that truly indeed Jesus is the Christ. Ganito pinresenta ni Mark ang kanyang ebanghelyo. Mabilis, eksakto, at mainam. Nang sa ganun ay makita ng lahat na si Jesus nga ang Kristo. And all who came into faith in Christ alone should be following the way of the cross. Meron daan na sinasabi nga way of the cross. It is the cost of being a disciple of Christ. At ano nga itong daan na ito? A life of self-denial, taking up the cross, and bearing the shame. Pinapasan natin ang krus ni Jesus. Pinapasan ang mga kahihiyan sa mundong ito. Sapagkat nga ang mga bagay na patungkol sa kaligtasan, ang mga bagay na patungkol kay Jesus at sa kanya salita, at ang mga bagay na tungkol sa ebanghelyo, ito yung mga bagay na kinahihiya ng mundo. And having said this, ito rin ba yung magiging kahihiyan sa atin? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, narito tayo ngayon upang magkaroon ng pagsisiyasat kung ito nga ba at kagaya nila, kagaya ng mundo na malayo sa ating Panginoon, ito rin ba ang iyong ikinahihiya? Kaya muli, from Mark chapter 8 verses 34 to 38, ito po yung mensahe ko po sa atin sa umagang ito. Denying and ashamed of Christ now forfeits the soul for eternity. Ang pagtatanggi at kinahihiya si Jesus sa kasalukuyan ay nagpapahamak ng ating kaluluwa magpakailanman. Sa ating pagtanggi at mga bagay at pamamaraan na kinakahiya natin ng ating Panginoon, ang ating kaluluwa ang siyang mapapahamak magpakailanman. Meron pong forever, mga kapatid, mga kaibigan. At ang forever na to is for eternity in shame and judgment. Nabanggit ko nga po kanina, denying and ashamed. Denying pagtanggi, ashamed ikinahihiya. Denying is refusal to admit the truth or existence of. Lalo na tayo, no, nakikita natin, kita na kita, nahuli na kita, tinatanggi mo pa. Very plain na doon na, nakita na, may pruweba na, hindi na kailangan pang pagmatigasan, ngunit tinatanggi pa natin. For example, kagaya na lamang ng Sunday School kanina, we might deny any responsibility to the consequence of our actions. Bilang mga magulang, we are not taking full responsibility and accountability in raising our children. We deny that. Tinatanggi natin na eskwela na yung bahala dyan. O yung si pastor na lang bahala dyan. O yung church na lang bahala dyan. We deny. Tinatanggi natin yung ating responsibilidad. Denying is also refusing to give or grant something to someone. Halimbawa na lamang tayo ay merong application para sa loan o application sa anuman at hindi tayo pinagkakaloban, tayo ina-deny. So in essence, hindi binibigay, hindi pinagkakaloob sa atin. And ashamed on the other hand, yung mga bagay na kinahihiya, it describes embarrassment of one's actions, characteristics, or associations. Bilang mga magulang, sinasabi siguro natin sa ating mga anak, hindi ka na nahihiya sa iyong ginawa. Hindi ka na nahihiya sa iyong sarili. Ito ay kinahiya natin. Dapat yung mga bagay na ating ginawa, mga characteristics o yung paglalarawan sa atin, at minsan kinakahiya rin natin kung kanino tayo napapabilang. Halimbawa na lamang, lalo na sa society natin ngayon, na ang tingin dapat sa mga lalaki ay macho. Sa eskwelahan, sabi natin, nakita natin mga varsity players ng basketball,
mga matitipuno, malalaki katawan, at sabihin natin very tough. Pero hindi nila sinasabi na sila pala ay kumakanta, sumasayaw, o nasa teatro. Ito yung mga bagay na kinahihiya nila. And ashamed is also the word used when we are reluctant. Nagdadalawang isip, hindi buo yung loob natin. Kinahiya natin na gawin yung isang bagay. Hindi tayo sure kung paano yung magiging pagtanggap ng mga tao sa paligid kung gagawin natin ang mga bagay nito. And in our modern culture, sabi ng mga eksperto, shame is generally viewed as diminishing esteem. Hindi daw ito nakakatulong sa mga tao, hindi daw ito nakakatulong sa mga bata. At ganito na nga yung society na meron tayo ngayon. But the Word of God is truth for all time. Pinapakita nito kung sino tayo sa harapan ng Diyos, pointing us to the cross, exhorts us to bear the cross, and warns us because of the cross. There is a time for denial and shame. May panahon ng pagtanggi at kinahihiya. At yan nga ay ngayon at ang implikasyon niyan ay magpawalang hanggan. So having said this, yung mga pagtanggi at mga bagay na kinahihiya, tayo rin ba, ganun bang pagtanggi natin sa mga maliwanag na katuruan kung sino si Jesus at ang kanyang ginawa? O ikinakahiya rin ba natin kung sino si Jesus at ang kaligtasan na kanyang binibigay? Muli, denying and ashamed of Christ now forfeits the soul for eternity. Tatlong bagay po yung gusto ko sana makita natin sa teksto natin sa umaga ito. Unang-una, the cost of following Christ, self-denial, pagtanggi sa ating sarili. At kung hindi natin dinanay ang ating sarili, ikalawa, self-indulgence at the cost of losing the soul. Yung sariling pagpapalayaw na siyang magpapahamak sa ating kaluluwa. At ang ikatlo, once we lost our soul forever, self-satisfaction at the cost of eternal shame and judgment. Sariling kaluguran na siya magpapahamak sa kahihiyan at kahatulan. May progreso. Oras na hindi natin dininay yung ating sarili, yung ating sariling layaw at sariling kaluguran, yung ating i-feed. At ang epekto nga yan ay para sa kapahamakan, kahihiyan at kahatulan ng ating kaluluwa. So tingnan po natin muli sa Mark chapter 8, verses 34 to 38. Medyo itaas lamang natin saglit para makita natin kung ano ba nangyayari. Kung babalikan natin yung verses 31 to 33 ng chapter 8, Jesus plainly taught them what would happen to the Son of Man. Ano yung kanyang dadanasin? He would suffer many things, rejected of men. He would die, and after 3 days, to be raised from the dead. Ito yung sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. And Peter even rebuked him. But Christ uttered the words, "Get behind me, Satan." Lumayo ka sa akin. O pumunta ka sa aking likuran. Huwag mo kong harangan sa aking gagawin. So we can draw from here that anyone whose life and doctrine is in contrast to the way of Christ is of the devil. So sino man ang mahadlang sa paraan ng kaligtasan, siya ay anak ng demonyo. At now we move to verse 34. Sabi ng ating Panginoon, and calling the crowd to him with his disciples, he said to them, Jesus intentionally made this teaching to be heard by all people. Hindi lamang para sa kanyang mga disipulo, naroon din yung buong crowd kasama ng mga disipulo, and calling the crowd to him with his disciples. Not just the disciples, but the whole crowd was there. At anong kanyang sinabi? Meron tatlong essential na bagay o requirements. Let him deny himself. The disciples of Christ gave up their self-determination. Tinalikuran, iniwan na yung mga kanilang mga bagay na kanilang pinanghahawakan. At sila nga ay sumunod kay Jesus. They rely solely on Him. Then they live as Christ directs them to do. Ganito ito yung kanilang pag-deny sa kanilang sarili. Niyakap nila si Jesus at hindi yung mga bagay sa mundo. They are putting to death every and any idols of the self. Dininay nila, tinanggi nila itong mga bagay nito sa kanilang sarili. Let him deny himself
and take up His cross. Ang krus ni Jesus, it is a slow and painful death. At ang kanyang mga disipulo, we crucify the flesh, mortify the deeds of the body. Pinapatay natin yung mga natitira pa nating kasalanan. Tayo ay tunay na nagpupursige, lumakad sa kabanalan, to die from living in the ways of the world, to resist the devil. At ang trato nga ng mundo sa atin, tayo yung mga patay. Sapagkat ang mga bagay na niyayakap ng mundo, para sa atin ay ito mga walang silbi. Ito mga walang benefit para sa atin. Ito yung mga bagay na kahihiyan. At yun ang ginagawa ng isang disipulo ni Jesus. Tinatrato niya bilang mga patay ang mga bagay na yun. At ganoon rin naman na tingin ng mundo sa atin na tayo ngay mga patay. Sapagkat yung mga bagay na kinaluluguran ng mundo, ito ay hindi na nakakaakit-akit sa mga mananampalataya. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Christ did not seek worldly comfort. Makita natin sa mga ebanghelyo, wala doon yung paghanap ng Panginoon upang siya ay magkaroon ng comfort. Nor serve the self, but he showed his disciples the cost of following him. Pinakita ni Jesus kung ano ang pagsunod sa Kanya, kung papaano. It is impossible on our own, but God graciously gives His people to endure, to bear the cross. Mapapasan ng mga mananampalataya ang krus, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat. At ang Kanyang pangako na pagpapabanalin sila ay naroon parati para sa ating mga kaluluwa. Kaya nga makita natin that sacrifices, hardships, and sufferings characterize the cost of following and living for Christ. Ito yung mga bagay na dapat nating endure. Mga bagay na maaring kahihiyan. Na tayo'y maghihirap, na tayo'y tatalikuran. Maraming bagay mawawala, oportunidad, sapagkat tayo nga'y mananampalataya. Na tayo sumusunod sa ating Panginoon at ang tingin ng mundo nga sa atin ay patay. The farther onward we carry our cross, the more vividly we see the gates of heaven and come after Christ. Sa ating paglalakad ng buhay, sa buhay mananampalataya, habang mas malayo at papatungo sa kaharian o sa langit ang ating mga buhay, mas lalo nagiging makulay at totoo at nakikita natin ang ating Panginoon. At kung babasahin lamang natin yung napakadaming great champions of the faith mula sa ating kasaysayan, it should all the more encourage believers. Ito dapat na naghihimok at nagbibigay sa atin ng encouragement. But our time is now. Tayo na mamuhay sa kasalukuyan. Our time is now as we are called and not to evade the command of our Lord to deny the self and follow Him. Tayo ay tinatawag ngayon. Hindi para iwasan ang krus. Hindi para nasa ka na yan. Bukas na lang yan. Kundi ito'y ngayon na pagtawag ng salita ng Diyos. Maaring tayo nahirapan o makita natin na mabigat. Hindi ito madali. At sa katunayan, ito'y imposible. Ngunit kung tayo'y sasandal lamang sa biyaya ng Diyos, sapat ang kanyang biyaya para sa kanyang mga inibig. Sabi nga ni J.C. Ryle, the cross is by the way is but a few years. The glory at the end is forever. Pagpapalit mo ba magpawalang hanggan sa ilang taon ng buhay mananampalataya? Handa ba tayo magkaroon ng comfort ilan? 5 years, 10 years, 20 years, 80 years para sa magpawalang hanggan? Hindi natin pwedeng makumpara ang mga bagay na ito. At kaya lalo pang hinihimok tayo na tayo magpagal sa buhay mananampalataya. At tayo ngayon nagkakaroon dapat na pagsusuri sa ating sarili, sa ating estado ng ating kaluluwa. As we live in the present, saan ba tayo kasama? Na tayo ba ay nabibilang sa disipulo ni Jesus? O tayo ay nabibilang sa great crowd na bagamat naroon din sila nung nagturo ang ating Panginoon, naririnig nila ang salita ng ating Panginoon, nakikita nila
ang ating Panginoon. And for sure, nauunawaan nila ang sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit they never share the same hope of the disciples of Christ. Tayo makakasagot kung nasaan tayo. Tayo ba ay naroon sa mga disipulo ni Jesus na may pag-asa? O tayo ba ay nandoon sa napakadaming tao na nakakarinig, naunawaan at naintindihan, ngunit wala ang kanilang pag-asa sa ating Panginoon? And mere profession of being a disciple of Christ without real, active, and intentional denying of ourselves and taking up our cross is not following Christ. Hindi tunay na mananampalataya, kundi bukang bibig lamang natin. Sinasabi lamang natin na meron tayong switch tuwing linggo. Kundi kaya dahil tayo nasa ating pagtitipon bilang mga mananampalataya. Kundi kaya dahil nandiyan si brother and sister na ganyan, ako'y magiging Kristiyano muna. Hindi ganyan ang pagsasabi na tayo disipulo ni Jesus. But we must intentionally, real, and actively deny ourselves and take up our cross, not our own selfish indulgences and satisfaction. Araw-araw, day by day, consistently, regularly, habitually, ang pagtawag sa pagsunod ng ating Panginoon. Coming after Christ is the daily motive and goal of a believer, of a disciple of Christ, na ito'y sinasalamin ng kanyang kaisipan at ng kanyang gawa. Sa salita at sa gawa, hindi lamang ito'y lip service, kundi ito'y nakikita, na kusang lumalabas. Dinedemonstrate niya ang kanyang pagiging disipulo ni Jesus, denying our own sinful desires for those that please God. Gusto natin luwalhatiin ng ating Diyos sa pamamagitan ng hindi lamang na salita, kundi lang ating mga gawa. Not even the things that we think would earn the least merit before God. Hindi natin gagawin ang bagay na ito para magkaroon tayo ng some merit. Hindi ganun ang mananampalataya, kundi ang kanyang paggawa ay tunay nga bunga ng biyaya ng Diyos. Taking up our cross is a call to daily repentance and faith to Christ alone. Ang pagsisi sa kasalanan ay hindi ito one-time, big-time event. Ito ay araw-araw tayong nakakagawa ng mga kasalanan at dahil sa mga natitira natin kasalanan, kailangan natin humingi ng kapatawaran. It is daily repentance and faith to Christ alone. Crucifying our own sinful ways and our own sinful natures sapagkat nga tayo nagsusumikap, luwalhatiin ang Diyos, totally relying on the power that raised Christ from the dead because it is He who lives. Siya ang nabuhay muli, na tayo sumasandal lamang at umaasa sa kanyang katwiran na sa ganun ang pangako niya ay naroon. Ang pagpapala ng kaligtasan ay naroon. Hindi natin pwedeng gawing lip service lamang ang pagiging disipulo ni Jesus. Hindi tayo pwedeng magkunwarian na maging disipulo ni Jesus ngunit hindi naman pala. Hindi ito panahon ng pagpapanggap sapagkat marami na nagpanggap sa kasaysayan ng tao. At sa katunayan, kung pag-uusapan lang natin ay pagpapanggap, isa nga sa pinakatanyag na impersonator noong 20th century, early to mid 20th century, 1900s, ay itong si Anna Anderson. Siya, ang claim lang naman niya is none other than na siya daw yung Grand Duchess na si Anastasia. Upon character investigation, napag-alaman na siya ay may history of mental illness. So mahirap na paniwalaan. At ang mga korte sa iba't ibang bansa ruled that she failed to prove she was Anastasia. Ngunit siya nagpatuloy. And even more so, dinala niya sa hukay ang kanya sinasabi na siya ngayon nawawalang prinsesa. And after the collapse of the Soviet Union, 1991-1992, multiple DNA tests were conducted and showed the same results. Her DNA did not match that of the Romanovs and the living relatives of the Romanovs. So makita natin, bagamat yung kanya pagpapanggap, ganun man na pinapaniwala niya ang kanya sarili na siya yun, na dinala nga niya sa hukay ang pagpapanggap na yun, siya ay napatunayan na hindi totoo. Siya ay huwad.
We can pretend to be a disciple of Christ at the best of our abilities. Gaano man katibay yung sinasabi natin at pinapaniwala natin ating sarili na tayo ay disipulo ni Jesus. Dalin man natin sa ating hukay at lalagay pa sa lapida natin marahil na disipulo ni Jesus. But we will be disproven in this life or by our deaths. Kaya makita natin, bigyan natin ng kaseryosohan kung tayo nga ba'y tunay na disipulo ng ating Panginoon. Don't we ever think of entering His kingdom without denying ourselves. And once again, J.C. Ryle said of this, if we will not carry the cross, we shall never wear the crown. Napakarami ang gusto nilang isuot ay ang corona. Ngunit hindi naman kahit isang daliri itataas para pasanin ang krus ni Jesus. Kaya tanungin natin ang ating sarili, bilang mga mananampalataya o ikay sinasabi mo na ikay mananampalataya, na ikay disipulo ni Jesus, naroon ba ang iyong pagtanggi sa iyong sarili? Naroon ba ang pagpasan ng krus ng ating Panginoon? At naroon ba ang ating pagsunod sa Kanya? Nakikita bang lahat ng mga bagay na ito sa atin? O tayo nagpapanggap lamang bilang Kanyang mga disipulo? At hindi lamang sa pagtanggi sa sarili, kung hindi natin dinenay ang ating sarili, yung layaw natin. Self-indulgence at the cost of losing the soul. When we do not deny ourselves of sin and sinfulness, we practice the opposite virtue. Pinapaypayan natin yung ating mga sariling layaw. Both of which highlights how we regard the unspeakable value of the human soul. Walang halagang pwedeng ipantay sa kaluluwa ng tao. Kung titingnan natin sa verses 35 to 38, naroon parati yung salitang for. Ginamit ng ating Panginoon ang salitang for because Christ is providing the basis for the challenge of following Him. Hinahamon ng Panginoon yung mga disipulo at yung mga crowd na naroon. It is a challenge, and all of which demonstrates to us the bittersweet irony of living in this present age. Mapait, pero nandun yung tamis. For whoever would save his life will lose it. Sino man yung gusto magligtas ng kanyang buhay ay mawawala sa kanya. Ano man yung pagsusumikap natin na iligtas yung na para tayong humahawak na tubig sa ating mga kamay, mawawala yung bagay na iyon. For what does it profit a man to gain the whole world? Meron pa bang kayang tumapat kung nasa iyo na yung buong mundo? So ito yung mga irony. If everyone would value his or her life more than anything else, ito yung sabi, for whoever would save his life will lose it. We would value our lives more than anything. Dahil oras na pag nawala yung ating buhay ay tapos na ang lahat. Ito yung natural lamang sa tao. But when we would value this more than anything else, we would lose it. Mawawala ito sa atin. At ang kasaysayan ng sangkatauhan ay isang napakahabang listahan ng mga tao na sinubukan nilang iligtas yung kanilang sariling buhay sa iba't ibang paraan. And guess what? Lahat ay namatay. Walang nakatakas sa appointment ng kamatayan. For what does it profit a man to gain the whole world? Surely none of us ever had. Wala sa atin ang nagkaroon o nagpossess ng buong mundo. Wala ni isa. And Jesus is making a point that possessing the entire world means nothing if one does not have eternal life. Hindi magkakaroon ng comparison. Kahit ibigay pa sa iyo yung buong mundo na yan, yan ay hindi makakatulong at incomparable yan para na lamang kahit sa iyong sariling kaluluwa na lamang. Only Christ have the whole world, and only Christ have eternal life, and only Christ will save life. And Jesus Christ gave His life so that those who come to Him in repentance and faith would not lose theirs. Ito lamang yung tanging paraan upang maligtas ang ating buhay. Ito lang ang tanging paraan upang magkaroon ng katubusan
para sa ating mga kaluluwa. Kung ito lamang ang tanging paraan, bakit napakarami na ginagawang ibang paraan? That by His life we have eternal life, and by His death we will not suffer the second death. Eternity is at stake here. Magpawalang hanggan ang pinag-uusapan. Maring inisip natin na tayo mabubuhay lamang pagdating ng edad na ganito at ganun. Pero ang pinag-uusapan dito mga kaibigan ay magpawalang hanggan. The disciples of Christ are those who give their life for the sake of the gospel. They are those whose lives were saved. Sila yung naligtas, sila yung may buhay na magpawalang hanggan. They receive what the world could not give. An eternal reward this fallen world could not even offer. Ano ba yung binibigay ng mundo na ito? Kapangyarihan, kayamanan, katanyagan. Lahat ng mga bagay na yan, mapasayo man, ay hindi makakapantay sa buhay na magpawalang hanggan. Kaya timbangin natin mga kaibigan. Maaaring sinasabi mo na ikay malakas, ikay bata pa. The future is bright. Maraming oportunidad pang darating. Pero nasaan ba papunta ang iyong buhay? Nasaan pupunta ang iyong kaluluwa? At nasaan ka sa magpakailanman? This is the only way our souls will not be lost in eternity. There is no salvation outside of Christ. All our best self-efforts to be righteous before God and all our self-indulgences to save our lives are nothing but judgment. Sa lalo mong pinanghahawakan ang iyong buhay, lalong mas mabigat ang kahatulan sa harapan ng Diyos. Inutusan tayo at pinakita sa atin ng Panginoon paano maliligtas ang buhay. At lalo pa ba natin na ito'y hahawakan at sisikapin upang magkaroon ng sariling katwiran. Our souls will live forevermore, either in blessing with God or condemnation away from God. Alaman natin o hindi, tayong lahat pagdating ng araw ay harap sa Diyos. We would all give an account of our lives. Any man may lose his soul and only Christ can save it. Kaya ito'y pagtawag sa atin, naririnig natin, nauunawaan natin, gagaya ng crowd ng panahon ni Jesus. Meron pa bang ibang paraan upang iligtas natin ang ating sarili? And looking back how we spent our days, our weeks, sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa ating mga pag-aaral, at kung saan natin tinuon yung ating sariling mga kaisipan at saan natin ginugol yung mga resources na meron tayo, yan nga ba'y sumasalamin ng buhay na para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa iyong sariling kaluwalhatian? Is it giving the glory of God? Is it reflecting the gospel? Or it only reflects and magnifies yung ating sariling layaw? Kaya mga kaibigan, tayong lahat dito, hindi lamang ako, kundi tayong lahat dito, lahat ng tao, we only have one life, one soul, but we face two deaths. Ang kamatayan sa huling araw natin at ang eternal death na magpakailanman. Ito'y wala pong undo, wala pong control Z. There is no undo nor do-over. We cannot run it backwards. Wala pong replay sa ating buhay. Wala po tayong time out na pwedeng tawagin. There can be no tomorrow. We have to deal with it now. Ngayon, mga kaibigan. Ngayon natin dapat asikasuhin ang bagay ng ating kaluluwa. Marami pong hindi umaabot bukas. Marami pong hindi nila alam na ito na pala ang kanilang huling araw. At ang maganda doon ay hindi rin natin alam kung tayo nga ba'y aabot ng bukas. At ang kagandahan nun ay binibigyan tayong pagkakataon para ayusin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayon sa ating kasalukuyan. Noon pong April 1998, Newsweek, ito isang magazine, nag-publish siya ng article matapos mamatay si Linda McCartney. Si Linda McCartney, siya yung asawa ni Paul McCartney. At ang article na yon ay nagtapos sa ganitong paraan.
The McCartneys had all the money in the world, enough to afford their privacy, enough to give them a beautiful view. But all the money in the world wasn't enough to keep her alive. Nasa kanila na ang lahat. Pero kahit anuman yung kanilang kayang ibigay, hindi kayang dagdagan na isang segundo ang buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi kayang dagdagan ng kahit anong minuto man, segundo man, o nanoseconds man, sapagkat yun ang panahon na siya haharap sa kamatayan. Makita natin na lahat man ng bagay ay nasa iyo na, hindi yan makakatulong, lalong-lalo na sa usapin ng kaluluwa. Kaya tanungin natin mga kaibigan, tayo ba ay handa para sa ating mga kaluluwa? Na meron ba tayong kayang gawin para sa ating kaluluwa? Sabi nga sa verse 37, for what can a man give in return for his soul? Meron ba siyang kayang ibigay upang mabawi niya yung kanyang kaluluwa? Ito ay isang tanong na dapat natin sagutin lahat. Tayong lahat, meron tayong sarili nating kaluluwa. Tayong lahat ay dapat sagutin ang bagay na ito ngayon. And in fact, none of us can give anything in return for our soul. At kung yan nga ay totoo, ito'y dapat maging wake-up call sa atin na i-exert natin ang lahat ng ating kalakasan, lahat ng ating kaisipan, at ang mga spiritual na bagay at efforts natin to deny ourselves. Sapagkat wala naman pala tayong kayang bigay. Wala rin tayong kayang gawin but to deny ourselves and come to the Lord in repentance and faith. Sa ganung paraan lang, mga kaibigan. Sa ganung paraan lang that we can have life eternal. And lastly, self-satisfaction. Yung ating sariling kaluguran. Oras na hindi natin pinagtanggi ang ating sarili, pinaypayan natin yung ating sariling layaw, at ngayon, self-satisfaction at the cost of eternal shame and judgment. Yung ating sariling kaluguran na siya magpapahamak sa atin, magpawalang hanggan sa kahihiyan at kahatulan. Wala po nagpaplano na spend yung eternity sa shame. Wala po nagpaplano at gumugusto na gustong mahatulan, magpawalang hanggan. And the opposite of self-denial is indulging oneself. And when we indulge, we satisfy ourselves. At hindi natin napapansin, unti-unti pala. O kung hindi man, we are no longer have our lives. We had lost our lives, forfeited our souls, and what awaits us is judgment and eternal shame. Konting lakad dito, konting gilid papalayo sa Diyos, konting paggawa ng kasalanan, konting pag-isip ng kasalanan, hindi natin alam na tayo pala ay napakalayo na to the point of no return. The clear testimony of the Word of God reminds us that we are all guilty before God. So it is either we are saved or condemned. Dalawa lang yung category. Dalawa lang yung pinipilahan. Saved or condemned by the law that we transgressed. We need salvation to be right before God. Kailangan natin magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos. Kailangan natin maging matuwid sa kanyang harapan. And only the righteousness of Christ through His life of perfect obedience satisfies the requirement of the law. And His death that pays the penalty of the law. Sa kay Jesus lamang, the things that we can never do, He did it for His people. And once again, ito yung pagtawag na tanggihan natin yung ating sarili. We deny every bit na ating kaisipan na tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kundi ito yung pagtawag muli kung anong ginawa ni Jesus para sa mga kanyang inibig. Ang katubusan ay nagkaroon na ng katiyakan. Redemption was accomplished and applied through a repentance and faith to Him alone. At kung sino man ang lumapit kay Jesus sa pagtalikod at pagsisi ng kanyang kasalanan at pananampalataya sa kanya lamang, siya ngayon ay may buhay magpawalang hanggan. Ito ang ebanghelyo.
Walang ibang mensahe ng kaligtasan at pagiging pagkakasundo sa harapan ng banal na Diyos at makasalanang tao maliban sa ginawa ng ating Panginoon. Ito marahil ay naririnig natin ilang beses na rin. At tayo ngayon, nandito tayo, napapakinggan natin, naiintindihan natin, naririnig natin. Meron tayong kailangang gawin para sa ating mga kaluluwa. Sabi nga sa verse 38, "For whoever is ashamed of me and of my words," ipinahayag ang ating Panginoon, ipinahayag ang Ebanghelyo. Jesus is speaking to the crowd and the disciples. Ito'y napakalakas na trumpeta para sa kanilang mga tenga. It resounds in the mind, pierces the heart, and confronts the soul. Tayo ngayon ay narito. Napakinggan ang ating Panginoon kung sino siya at anong kanyang ginawa para sa ating mga kasalanan. Hindi natin matatakpan yung ating tenga. Hindi natin pwedeng tanggalin sa ating isipan yung mga bagay na ating narinig. Ano ngayon ang ating gagawin as we are being confronted of the gospel? Ito'y naghahamon sa kanila and all the more to us now on the issue of being ashamed of Christ and His gospel. Bagamat ito'y narinig mo na ilang beses, ikinahihiya mo ba ang bagay na ito? Ito ba yung mga bagay na dinideny mo at kinakahiya mo hanggang ngayon? At nakita mo nang magpawalang hanggan sa harapan ng ating mga kaluluwa. Hanggang ngayon ba ay itatanggihan pa natin at ikahiya pa natin ang ating Panginoon? Whoever is ashamed is very inclusive. Whoever, sino man, lahat tayo ay kinahiya natin ang ating Panginoon. Lahat tayo ay namuhay sa kadiliman at kasalanan. We are all ashamed of Christ and the gospel. Every one of us, all of humanity in short. Kaya nga lahat tayo ay naharap sa katulan. We are all doomed. Wala tayong pag-asa sa ating sarili. Maliban na lamang sa biyaya ng Diyos. At tinapos niya, verse 38, "Will the Son of Man also be ashamed when He comes in the glory of His Father and with the holy angels?" Maaaring isipin natin, bukas pa ito. O in the future pa yung mangyayari ito. We may think that is still in the future event. But judgment is now. Ano sabi ng ating Panginoon? In this adulterous and sinful generation, in this, tayo ngayon ay nasa pagtitipon ng iglesia. Tayo ngayon ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundo na ito at tayo ngayon ay kung hinaharap natin ang tanong na iyon. Bagamat narinig na natin, bagamat naiintindihan natin, mga bagay na ito tinatanggi pa rin natin o kinakahiya pa rin natin. Whoever is reluctant to act and ashamed to be associated with Christ for the fear of man is ashamed of Christ, and that person gains shame and judgment. Kahatulan at kahiyan. Tayo ba'y nahihiya dahil sa pananaw ng tao sa atin? Nasasabihin natin na ako'y Kristiyano. Sasabihin nila, baduy naman. Sasabihin natin ng iba na kinakaya, wag natin sama sa lakad natin yan. O wag natin bigyan ng oportunidad yan. Dahil yan ay mananampalataya. Magiging balakid pa sa ating mga gusto. Itong mga bagay na ito ay kinakahiya mo ba? At sasabihin mong hindi ka mananampalataya. But the man who boldly professes by life and doctrine is loved by Christ. Napakaganda, napakatamis na pangako ng pagmamahal ng Diyos. Kagaya ng inawit natin kanina, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi man lang malalayo. Love that will not let me go. At mula ibinabalik tayo sa krus ng ating Panginoon na kung saan ay panalangin ay hindi nawa tayo malayo sa krus ng Panginoon. Ganito ba ang ating buhay? At ganito rin ba ang sumasalamin sa ating isipan at sa ating gawa? Sabi nga sa Proverbs 29 verse 25, "The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord
is safe. Naroon pala ang kasiguraduhan. Naroon ang kaligtasan in the fear of the Lord. Who and when can it be said that we are ashamed of Christ and His Word? And unless God showed us His saving mercy and grace in calling us out of this shame, kung hindi kumilos ang biyaya at habag ng Diyos sa atin na tayo'y nananatili sa kahihiyan ng kasalanan, tayo rin ay ikakahiya natin ang ating Panginoon. At kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya at disipulo ni Jesus, kinakahiya mo pa rin ba na ikaw ay niligtas ng Diyos? It is a reminder for disciples of Christ daily to deny themselves, take up their cross, and follow Christ. Our Lord and Savior was ridiculed by men, rejected by men, but He did not fear them. Takot ka pa rin ba sa sasabihin ng mundo sa iyo? Tandaan natin, magpawalang hanggan ng pinag-uusapan natin dito. Magpawalang hanggan sa kaligtasan o kahatulan. Magpawalang hanggan sapagkat ang ating kaluluwa ay mananatili. At ito nga ay dapat na ayusin natin at sagutin ngayon. Pray daily for faith and courage to confess Christ and His gospel before this adulterous and sinful generation. Sapagkat ang mundo na ito, ang mundo na baliktad, niluluwalhati ang mga bagay na nakakaya. Pinagdidiwang ang mga bagay na kahihiyan. They desperately need the hope of reconciliation to God. At tayo bilang mga mananampalataya, tinawag tayo upang ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Napakagandang balita ng pagkakasundo sa harapan ng Diyos na tanging pag-asa lamang na sino man na mananampalataya. We ought not to be ashamed of Him who died for us. Na tayo nga dapat umahiyan dahil sa ating kasalanan na siya'y namatay. At huwag natin ikahiya na ipahayag ang napakagandang ebanghelyo. At bilang pagtatapos, having heard who Christ is and what He did for His people, we now face the biggest problem of humanity. Lahat tayo ay dapat magkaroon ng paninindigan na tayo dapat lahat ay tumindig sa oras na ito, sa panahon na ito, sa kasalukuyan natin ngayon as we come face to face with the Word of God. What then should we do about this? What then should we do about Christ and the gospel? And in a similar way, habang meron pang pagkakataon, while there is still opportunity, habang tayo o ikaw ay nariyan, nakaupo, napapakinggan mo ang ebanghelyo, naunawaan mo ang ebanghelyo, ano ngayon ang iyong gagawin sa ebanghelyo? We only have one life, one soul, one eternal destiny. At ito nga yung nasa harapan natin ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero habang meron pang panahon, there are only two options. Number one, to repent of our sins and cling to Christ alone for forgiveness and reconciliation. At ang bunga niyan ay magpawalang hanggang buhay. Life everlasting sa pagpapala ng presensya ng Diyos magpakailanman. O yung other option, yung mas pinipili na marami, mas madali para sa marami, to embrace our sins and be ashamed of Christ at the cost of losing your soul forever. Mukhang madali lang yung choices. Pero bakit napakahirap pumili? Sabi nga muli ni J.C. Ryle, better 1,000 times confess Christ now and be despised by men than be disowned by Christ before His Father in the day of judgment. Yan ay pagpapaalala sa atin. Yan din ay babala sa bawat isa. Now, either we confess Him now or we face eternal shame and judgment. Meron nga pong hymno na sinulat si Arthur J. Hart na ang titulo nito ay Come Ye Sinners, Poor and Needy, na kung saan nakuha niya yung paglalarawan doon na tayong lahat yun. Sabi niya, Come ye weary, heavy laden, lost and ruined by the fall. If you tarry till you're better, you will never come at all.
Ganito yung isipan ng tao na siya'y lalapit lamang kung siya'y handa na. Na kung siya'y lalapit na lamang kung siya'y napatunayan na niya sa harapan ng Diyos kung sino siya. Ngunit ang pagtawag ng Diyos ay ngayon. Kinakaharap natin ang kasalanan at kahatulan. At tayo humaharap araw-araw sa banal na Diyos. Hinintay mo pa ba ang araw ng kahatulan? The more we cover our ears, close our eyes, and shut our minds from the gospel, the more we insist on our own way and think we are in no need of salvation. Hindi ba yan ay pagmamataas? Pride na dapat kinahihiya. Napakaliwanag na salita ng Diyos. Napakaliwanag ng kanyang pahayag kung sino tayo bilang makasalanan sa harap ng banal na Diyos. At napakalinaw din kung paano tayo makakuha at maging tweed sa kanyang harapan. We are all that poor and needy sinners who are ashamed of God and would rather glory in sin and unbelief. Ganun pa man, narito na tayo. Harapin natin ang tawag ng Ebanghelyo. Harapin natin ang katotohanan na naroon ng kahatulan at harapin natin ang banal na Diyos ngayon kaysa magpawalang hanggan sa kawalan. Once again, we are reminded that God, through Christ, gives life. And in Christ, there is no shame at condemnation. Walang kahihiyan kung tayo ay nakikristo. And Christ will return to shame and judge those outside of Him. Tayo ba ay disipulo ni Jesus na tayo ba ay nasa Kanya ngayon? O tayo ba ay nananatili sa labas ng Kanyang kaligtasan? Tayo lamang rin makakasagot, mga kaibigan. Pagbulay-bulayan natin, isipin natin parati ang estado ng ating kaluluwa sapagkat yan ay magpawalang hanggan. Tayo ang makakasagot with all honesty kung nasaan tayo sa kasalukuyan patungo sa magpawalang hanggan. Tayo po'y manalangin. Aming mahabaging Diyos, kami nga ay tunay na lumalapit sa inyo na ang kapahayagan ng inyong pong ebanghelyo ay tunay na maging mabisa, na ang mga wala pa po sa inyo ay maranasan rin nila ang napakatamis na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon, ng aming Panginoon lamang, na sila rin ay inyong pong kahabagan na tumalikod at magsisi sa kasalanan at lumapit sa inyo sa pananampalataya lamang, na sila rin ay magkaroon ng kalakasan at ang panalangin namin na kami lahat ay magkaroon din ng kalakasan upang tumindig na nasa inyo. Kaya nawa, Panginoon, ay hindi po kami matagpuan na ikinakahiya namin kayo o tinatanggi namin kayo, ngunit maging paghihimok rin sa amin na kami lalo pa ma-encourage na tumayo at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Kahabagan niyo po ang bawat isa, O Lord. In Jesus' name.